inyong Biblia diri sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, edisyong. Okay, so ang iyahang gigamit, actually soft copy lang na iyang gigunitan eh. So pareho ta na ay pareho mi na i-dokumento kining Biblia sa Kristohanong Katilingban mo ni ang cover, yan. Mo na ang cover. Iyahang tawag ining inside cover, yon mo na siya. Ag tawag ining same po sa iyang gunitan, mo do ni iya lang tawag ining kutloon, mga sir, mga ma'am. Paghatag pahimugat nga tama sila sa yuptang Katoliko kay suma daw sa libros Katoliko. Okay, ato lang paminawon daw. Katoliko pastoral diri na punta sa Marcos 7. Tanaw na pud nato ang komentary sa inyong pare kung nagkapariho ba mo nga mga membro sa Roman Catholic Church og sa inyong pare nga komentary diri nga maong context. Limang kahap sumala sa komentary, sumala sa maong context. Okay. So pag yung nag-context man god, but pasabot ana ang kinatibuk-an nga punto sa tawag ining nagkutlo or sa tawag ang gikutlo nga dokumento, dili lang kay isa ka phrase. Pag konteksto man god, dili nimo pwede ihatag nimo ang argumento sa isa lang ka phrase kung dili sa kinatibuk ang tuyo, sa kinatibuk ang konsepto sa naghatag og komentaryo diha ni anang maong libro ha. So man ang konteksto, dili lang magkutlo-kutlo lang kung unsa to iyahang gusto, dito na pud sila mukutlo. So tan-awon nato ingon niya by context, sumala sa konteksto. Iyahad ng kutloon ang komentary sa St. Mark chapter 7 verse 14. So ato adong ipadayon daw ni siya. So tan-awon nato ang komentary sa verse 14 sa Mateo 7. Nag-ingon diri sa ubos gala si Mateo 7, Marcos 7. Okay, sige, Marcos 7 basig sipyat lang siya. Dili Mateo 7, Marcos 7, chapter 7 verse 14. Komentary ha. Ang importanteng tulumanon sa mga Hudiyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. So dire ang iyang gibasa ang komentaryo sa tawag ining mga scholar sa atong simbahang Katolika nga kala ko nung St. Mark chapter 7 verse 14, ingon pa dinhi ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Dili ritual sa Seventh-day Adventist ug di pud ritual sa Iglesia Katolika. So ato aning klaruhon daan ha kanang man kay siyempre ang understanding ani kining giingong nga ritual sa mga Hudiyo dinhi mo appeal man siya ani. Mo appeal man siya. Sige ato na i-continue. Walay tugtan pagsimba kung dili makahimo ining ritual. Unsa man na siyang ritual? Ato dang iatras balik. Ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Again ha, ritual sa mga Hudyo. Okay, sige, continue na to. Ining kaputli lahig kahulugan para nato karon. Ang tawong limpyo o putli mao ang wala mahugawi sa mga butang nga gidili sa balaod. O sa man nga balaod, sumala sa tawag ining konteksto nga gipunting sa maong komentaryo, balaod ka na, ritual ka na sa mga Hudyo. Again, ang premise, ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo, mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Unsa man ang ritual sa kaputli sa kaugalingon? Dili sila tawag ining musimba kung ang tawag ining tao na hugawan siya pinaagi sa pagsupak niya sa balaod. Unsa man tong balaura? Mao tong balaod sa mga Hudyo. O sa lokuritan ng litan daw anak nga mingon siya nga tama daw ni sila. Mga 70-20 sige daw. Take note, pananglitan ang baboy o giniho giisip nga hugaw dili makaon. Okay. Kinsa man ang nag-isip ana nga mahugaw og dili makaon? Balaod sa Kristiyanos? Balaod man sa Hudyo, imo na ganing gibasaw ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Ha? Importanteng ritual sa mga Hudyo, dili importanteng ritual sa mga Kristiyanos. Unsa man tong ritual sa mga Hudyo nga importante para sa ila, sumala sa ginawa sa balaod, pananglitan ang baboy o kuniho giisip nga hugaw nga dili makaon kinsa man na mga Hudyo. Way labot ang mga Kristiyanos. Problema ani mga tawhan na kay nagbasa-basa og dokumento. Wa sabot. Sige daw. At i-continue daw. Litra por litra, nabasa sa inyo nga Biblia, Kristohanong Katilingban, ang baboy o ang mga mahugang mananap, Marcos 7, versikulo 14, sa iyang komentary, matod pa dire. Okay. Ang amahan sa bakak, mauang yawa. Okay, ato adon ning tawag ining tan-awon kining iyang gikutlo, ha? Para makita ninyo mga sir, mga ma'am. Ato ani padakon, di ara. Kanang sa verse 14, mo na iyang gikutlo.
ang importanteng tulumanon sa mga Hudyo mao ang ritual sa kaputli sa kaugalingon. Kinsa nga tawag inang ritual na ritual sa mga Hudyo. Okay. Karon, walay tugtan sa pagsimba kung dili makahimo ining ritual. Unsa man klase nga pagsimba na? Pagsimba sa mga Hudyo. Kining kaputlian lahig kahulugan para nato karon. So buti pasabot kanang maong rituala lahi na sa karon. Ang taong limpyo o putli mao ang wala mahugawi sa mga butang nga gidili sa balaod. Kinsa man nga balaod? Balaod sa mga Hudiyo, dili balaod sa mga Kristiyanos. Unsa man ang mga balaura, for example, nga tawag ining balaod sa mga Hudiyo nga dapat balaod sa mga Hudiyo nga diin dili ka musupak aron dili ka mahugawan. Pananglitan ang baboy ug kuniho giisip nga hugaw dili makaon. Diha ra kutob. Ingon niya tawag ining unsa na kanang basahon nato ni by context. Na ingon niya by context pero ang iyang gibasa half truth lang. Ngano man kay naa pay continuation. Ato aning basahon mga sir ha. Atong ipadayon, ang giriglang babae o ang giagasag dugo giisip nga hugaw sulod sa gitakdang mga adlaw wala tugti sa paghikap nila o bisag kanang girigla bawal na para sa ilaha. Di na sa Kristiyano sa para na sa mga Hudyo amot ng aning mga Seventh-day Adventist concerning anang babaeng girigla. Ang sanlahon hugaw sab hangtod sa maayo sila. So katong mga naay sakit hugaw sabda para sa ila. Kung masudan o bakukang ang lana kinahanglan ilabay kay hugaw. Kung ang tao hugaw bisag wala tuyua kinahanglan maglinis sa kaugalingon pinaagi sa tubig o paghalad og mga sakripisyo naa dinhi sa mga Sabadista. Nagitukod ni Ellen G. White kining Seventh-day Adventist nga wala man. Dihay panahon nga mapuslanon kini mga balaura kay makatabang sa paglikay sa sakit sa mga tao. Pinaagi ini maampingan sab ang pagtuo sa mga Hudyo. Dili pagtuo sa mga Kristiyano ha, maampingan sab ang mga pagtuo sa mga Hudyo nga nagpuyo taliwala sa mga pagano. Ang wala makaila sa Dios. Kay dakog puruhan ang mga Hudyo nga gitaliwad-an sa mga taong lahig tinuan ngadto sa masuyop ngadto masuyop og matakdan sa ilang batasan og tinuuhan. Apan kon ang mga Hudyo dunay kaugalingong ritual nga sundon dayag na lang nga malayo sila sa lahig tinuuhan og kostumbre. So kanang mga ritual nga naa sa ibabaw nga gidili ang pagkaon sa karning baboy ug kuniho kay hugaw kini, ritual kana og pagtuo sa mga Hudyo. Question, sumala sa komentaryo, mga sir, mga ma'am. Nisunod ba ang Ginoong Jesucristo ini? Wa pa dayon nagbasa aning ato ang amigo nga tawag ining membro sa Seventh-day Adventist. Ingon dinhi, apan si Jesus wala mo sunod ini. Sa kuno, apan si Jesus wala mo sunod ini. Unsa man to? Kadtong pagdili daw kuno sa mga matang, sa mga baboy, sa kuniyo, kay giisip nila nga mahugaw. Wa mo sunod si Jesus ini. Kay alang niya, sumala sa komentaryo, walay binuhat sa Dios nga hugaw. Ang paghikap sa patay o masakiton dili sala. Dili manumbaling ang Dios sa bisag unsay kanon sa tawo basta dili makadaot kaniya. Oo ni buot ipasabot sa gibasa nimong komentaryo. Baka kuning mo ang mga tawhana. Baka kun. So kining mo ang mga tawhana nagkutlo-kutlog dokumento kuno, dokumento sa Iglesia Katolika. Pero ilang surambawon pagkutlo man na usay makaingon ko ba nga pagkana sila magkutlog dokumento magduda nako. Nga naman kung dili pamutlon maghatag-hatag og ilahang kaugalingong panabot. Maghatag-hatag og ilahang kaugalingong interpretation nga dili maoy konsepto og panguna-una sa writer nga naghatag og komentaryo sa ilang gi-quote na statement. So kining gingon niya nga litra por litra gidili kay hugaw kuno ang karne sa baboy. Huna-huna na sa mga Hudiyo, di na huna-huna ni Kristo. Kay sumala pa sa maong dokumento, balik ko na tugbasa, apan si Jesus wala mo sunod ini. Alang niya walay binuhat sa Dios nga hugaw. Ang paghikap sa patay o masakitong dili sala, dili manumbaling ang Dios bisag unsay kanon sa tao, basta dili makadaot kaniya. Mo ni komentaryo sa Saint Mark chapter 7 verse 14. So dili mo sakay ang maong komentary sa interpretation og panguna-una nga sinurambaw aning Sabadista nga nag-quote aning nga Biblia nato nga naay komentaryo. Baka kuning mo mga tawhana. O kinsa maning amahan sa bakak be?
Ato doon yung basahon ang balaang kasulatan. Kisa man ang amahan sa baka. Yung po niya, baksahog konteksto, kana atong gibasa konteksto, sakpan. Di ba? Bisto! 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 Maimpirno gid mo anang kalaki ninyo. Pataka mo kutlo. Nya pagkahuman, di mao ang huna sa inyong ikutlo. Okay, basahon na to. San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Kasi amahan sa baka. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuo siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang baka. Okay, ni nga to amigo, anak ni yawa ni. Ug imposible nga ingalan niya ang iyang iglesia sa Roman nga ang mga Romano man gani ang nagpatay niya. Actually, pag sinasabi, ang presentation po kasi ng video na pong ito, pinipilit po niya na yung Roman races, kasi yung mga Romano, ang word na Romano po dito, ang nasa isip po niya, is yung rasa po natin, yung citizenship kumbaga. And at the time, yung mga Romano, under po sila ng Roman Empire na pinamumunuan ng emperador, hindi po ng Santo Papa. Hindi po. Mali po yun kung sasabihin po nila na pinamumunuan ng Santo Papa yung nag-persecute sa unang mga Kristiyano. Wrong! Unhistorical po yan. Hindi po yan yung nakalagay sa kasaysayan. Yan po yung story ng mga pastoy ninyo. Actually, uminom ako ng gamot for fever eh. Pero ngayon, parang naano po ako. Bakit po? Kasi grabing kasinungalingan itong mga taong ito. At sigurado po ako, pag mamamatay po itong mga taong ito, sisingilin po sila ng Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi yun, hindi po nagsasabi ng katotohanan eh. Ang dami-dami po mga taong maliligaw sa kanilang mga ginagawa. Tingnan nyo, di ba? Si Kristo, imposible yan na ipapangalan po niya ng Romano kasi Romano po yung nag-persecute po sa kanya eh. Magkaiba po kasi yung racial term at saka ecclesiastical term. Yung word na Roman sa ecclesiastical term at sa racial term or secular term, magkaiba po yung meaning. So nakakomit po ng fallacy of equivocation itong presentors ng video na ito. Bakit po? Kasi pag sinasabing Roman Catholic, that is refer to the ecclesiastical term, not a secular term. Magkaiba po yan. Pag sinasabing secular term, refer po yan doon sa bansa, refer po yan sa gobyerno ng mga Romano, yan. Secular term po yan. Pero yung word na Roman Catholic, hindi po yan secular term. Para sasabihin mo, si Kristo hindi Romano. Hindi po. Mali. Mali po yan. The word Roman Catholic, it is not a secular term. It is an ecclesiastical term na, yung binasa ko po natin po kanina, na ang ibig sabihin, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of St. Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. Disciples Journal po ito eh. Talagang binabaluktot po nila yung kasaysayan eh. Talagang may sa demonyo itong mga taong ito. Bakit po? Kasi ayun instead of maniniwala sa kasaysayan, gumagawa po sila ng story. Gumagawa ng story itong mga taong ito. So, ngayon, ang tanong, sino po ba yung nagpapatay sa Panginoong Jesucristo? Mga Romano po ba? Hindi. Ang nagpapatay ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga Hudyo. Ang executor lang yung mga Romano. Bakit po? Bakit po yung mga Romano po yung tinatawag na executor? Kasi at the time, yung tinatawag na Israel, colonized po sila from the Roman Empire. So ang merong kapangyarihan at that time to execute a capital punishment, wala pong karapatan, wala pong kapangyarihan ang Israel to execute capital punishment. Nasa Roman Empire lang. Kaya nga po, nag-file ng kaso ang mga Hudyo doon kay Gobernador Pilato, kay Pilato, ng rebellion.
Pinailan po na si Kristo ng rebellion. Hindi po blasphemy. Kasi kung sa mga Hudyo po, ang kasalanan ni Kristo, blasphemy. Kasi inaangkin po niya na siya po'y anak ng Diyos eh. So, tantamon po yan na inaangkin po niya na siya po'y tinatawag na Diyos. So, ngayon, hindi po siya makapag-execute ng capital punishment kasi sa mga Hudyo, pag aangkin ka na ikaw ay Diyos, so, ang mangyari po yung blasphemy po yung papatayin ka nila. Capital punishment po yung tinatawag na punishment po nila sa mga taong ganyan. So, ngayon, hindi po sila makapag-implement ng capital punishment. So, anong nangyari? Nag-file sila ng kaso doon kay Gobernador Pilato. At ang kaso ni Kristo, rebellion. Oh, so, di ba? Tinanong si ang Panginoon si Kristo, hari ka ba? Sabi ng Panginoon si Kristo, sinabi mo na hari ako. Saan ba yung kaharian mo? Sabi ng Panginoon si Kristo, kung nandito yung kaharian ko, pupunta yung mga anghel ko, yung mga sundalo ko para sagipin ako rito. Oh. So, ibig sabihin, hindi po religious ang case ng Panginoon si Kristo sa harap ni Poncio Pilato. Hindi po. Ha? Hindi po a religious case yung kaso ng Panginoong Jesucristo sa harap o sa mata ni Poncio Pilato. Ang kaso po ng Panginoong Jesucristo, rebellion. Kaya nga po, yun, death penalty. So, and at the time, ang capital punishment again, ang gagawa ng execution for the capital punishment is yung Roman Empire. Kaya nga po, yung mga Romano po yung nag-execute. Bakit? Kasi ang nag-file ng kaso para patayin ang Panginoong Jesucristo, yung mga Hudyo. Diba? Sabi ni Poncio Pilato, ipapapako ninyo, ipapapatay ninyo ang hari ninyo. Sabi ng mga Hudyo, hindi namin yan hari. Diba? Oh. So, yan po yung problema ng mga taong ito eh. Gumagawa ng story.